So for today's vlog, survivorship pension naman tayo. Meron kasing case na nadesisyon na ng Supreme Court noong October 24, 2023 under GR number 253940. Tungkol ito sa survivorship pension ng isang dating live-in partner na pinakasalan. And then, later on, yung kanyang asawa na SSS member ay namatay. So, etong dating live-in partner na naging legitimate spouse ay nagkiklaim ng survivorship pension under SSS. So, konting background lang muna. Etong si SSS pensioner ay may ka-live-in at nagkaroon sila ng anak noong 1979. Ngayon, 1980, naging disabled si Guy, kaya nag-start siyang makareceive ng Permanent Total Disability Pension mula sa SSS. And after 1 year, pinakasalan na nga ni Guy yung kanyang live-in partner. Noong 2009, namatay si SSS pensioner, si husband. So, bilang surviving spouse ni husband, nagkiklaim ngayon si wife ng survivorship pension mula sa SSS. Kaya lang, sabi ni SSS, denied yung kiniklaim nitong survivorship pension kasi ayon kay SSS, naging legal wife lamang siya ni SSS member pagkatapos niyang magkaroon or pagkatapos na maging permanently disabled si husband. So after ma-deny ni SSS, umapila pa rin si legal wife kay Social Security Commission pero denied pa rin kasi nga ang sabi ng Social Security Commission, under the Social Security Law, Section 13, A, Paragraph C, si legal wife ay hindi considered primary beneficiary kasi nga nangyari yung kasal pagkatapos na maging permanently disabled si SSS pensioner na namatay na nga. At dahil malinaw kung anong nakasaad sa batas, hindi na ito kailangan pa ng bigyan ng ibang interpretation, kundi i-apply yung literal na interpretation or meaning ng batas. Pero ang sabi ng Supreme Court, para saan nga ba at nagkaroon tayo ng Social Security Law? Hindi ba't ito'y isang social welfare legislation para i-promote ang social justice? At para makapagbigay ito ng proteksyon sa mga workers o sa mga empleyado, maging sa kanilang mga beneficiaries. Para saan? Para sa disability or para sa pagkamatay ng mga empleyado na nagre-resulta sa pagkakaroon ng loss of income or yung mga hazards and contingencies na related or makapagbibigay ng financial burden. Ang purpose kasi kaya nakalagay doon sa batas na ang mga primary beneficiaries ay iyon lamang legal spouse as of the date of disability. Yun ay para maiwasan yung tinatawag na sham marriage o yung peking relationship or peking pagpapakasal para lamang maka-avail ng benefits or kagaya nito ng pensyon na po pwedeng makuha kapag namatay na si SSS member. Yun ang iniiwasan. So, sabi ng korte, yung classification under Section 13 ng Social Security Law pagdating sa dependent spouse, whether sila ay legal spouse before the disability or sila ay naging legal spouse after the disability, ito ay violation ng Equal Protection Clause ng Constitution. Kasi hindi mo naman po pwedeng i-assume na yung marriage before the disability ni SSS pensioner ay hindi palabas lang o hindi pagkukunwari lang. Pero yung marriage ni disability pensioner, provided that terminated yan na yung kanyang first marriage, yung marriage ni SSS pensioner after ng kanyang disability ay
isang palabas lang para maka-avail yung kanyang surviving spouse ng mga benefits under the SSS law. Kagaya dito sa case na to, nagkaroon na ng anak itong mag-asawa sa kanilang live-in relationship bago sila nagpakasal. And then, tumagal ng 28 years yung pagsasama nitong dalawa. Sabi pa nga ng Supreme Court, recognized yung common law relationships under the family code. Common law relationship is kapag nagsama ang babae at lalaki as husband and wife without the benefit of marriage. Common law relationship ang tawag doon. And recognize ito under the family code. Sabi nga ng korte, parang hindi akma sa ultimate na objective ng Social Security Law yung naging desisyon ni Social Security Commission tsaka ni SSS regarding sa deny dun sa survivorship pension ni surviving spouse. At parang may discrimination sa common law relationships na inaalaw naman at kinikilala ng family code. Lastly, ang sabi ng Supreme Court na violate nito ang due process clause ng Constitution. Ito yung walang tao ang madideprive ng kanyang property na walang due process. At ang mga benepisyo under the SSS o Social Security Law ay property interest kasi hindi naman ito form ng gratuity mula sa gobyerno, kundi ito ay pinagtrabahuhan niya mula sa kanyang contributions. So, ito ay galing sa kanyang compensation, it forms part ng kanyang compensation. So, consider itong property interest. So, kung i-deny mo itong pension na to sa beneficiary ni SSS member, parang sinabi mo na rin or kinonfiscate mo na rin yung kanyang property na walang due process. So, dahil dito, granted na yung survivorship pension ni legal wife regardless kung ang marriage niya ay nangyari after the date ng disability ni SSS member. So, sa mga entitled ng SSS benefits, mga primary beneficiaries, halimbawa na deny kayo ng SSS, pwede pa rin kayong umapila sa Social Security Commission or SSC, and then after that, pwede nyo iakyat sa higher court, Court of Appeals, and then finally, sa Supreme Court. Kagaya nga ng nangyari dito sa case na to, ang final resolution or decision ay galing sa Supreme Court and granted yung survivorship pension na kiniklaim ni legal spouse mula sa SSS. Binaliktad ni Supreme Court ang SSS at ang desisyon ni Social Security Commission.